Nagpapatuloy ang PTV News Executive Order para tuluyan ng maging libre ang tawag sa 911 emergency hotline. Binubuo na ang detalye. Alamin natin mula sa aming kasamang si Waywaya Makalma, mag-uulat ng live. Yes, Kirby, sa paglulunsad nga ng emergency hotline numbers 911 at 8888 ay ito'y kasalukuyang mayroong charge mula sa mga telecommunications companies. Ayon kay PCOO Secretary Martin Andanar, dahil dito ay inaayusan nila ang posibleng maging executive order para nga maging libre na ang lahat ng tawag sa tuwing may emergency kailangan ang publiko. Pero sa ngayon ay may kasalukuyang charge ito na 5 pesos at 50 centavos. Gayon din sa mga mobile networks kung saan may dagdag ito sa mga karagdagang minuto at depende pa ito sa mga telecommunications company. Hindi tulad sa Davao na libre ang tawag, pero dahil nationwide na ang sakop ng 911 at 8888 ay may bayad pa rin ito. Ang dahilan ng gobyerno rito ay dahil para maiwasan ang mga prank callers. Ayon kay PNP Chief Police Director Ronald Bato de la Rosa, as of 7 a.m. ito kanina umaga, umaabot sa 2,475 ang kabuang bilang na natanggap na tawag ng 911. Subalit 75 lamang ang lehitimo. Nasa 1,119 ang drop calls at 1,356 naman ang bilang ng mga prank calls kung saan 304 ang na-validate na ng National Operations Center. Kaya naman babala rito ni General de la Rosa sa mga prank callers na oras na malaman nila ang mga prank callers ay sila ay aarestuhin at kakasuhan dahil may kakayanan ang PNP na gawin ito at malaman nila o matunto nila ang mga lugar ng mga prank callers. Kabilang sa bawat tawag na matatanggap ng 911, meron silang mga 45 call takers na sumasagot. Dito na siya or rather kabilang na nga rito ang isang satellite call center na itinatayo na ngayon at ito'y magsisimula ngayong buwan. Ito yung satellite center sa Cebu City. Dagdag naman ni General de la Rosa, 18 police regional police office, 85 provincial police office, 20 cities police office, 117 city police office at 1494 municipal police office at 5 distrito ng National Capital Region Police Office ang nakaalerto sa tuwing may tatawag sa mga hotline numbers. Aminado rito ang Department of Interior and Local Government na limitado ang kanilang kapabilidad sa ngayon, lalo't patungkol sa mga tauhan, kaya naman nanghingi sila ng mga karagdagang tauhan mula sa PNP at BJMP at ito'y upang matugunan ng DILG ang lahat ng mga tumatawag sa kanila patungkol sa mga emergency. Ayon kay Undersecretary JV Hinino, ang DILG ng Public Safety na kasalukuyang pinag-aaralan na ni DILG Secretary Ismael Sueño ang IRR o Implementing Rules and Regulation para sa isang executive order na balak gawin libre ang tawag sa 911. At kabilang na rito ang mga posibleng ipataw sa mga prank callers. Pagkatapos pag-aralan ay sasalang naman ito sa Office of the President ang draft na binubuo para sa isang executive order at saka ito pipirmahan ng Pangulong Rodrigo Duterte oras na ito'y maayos na ng buong IRR. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary JV Hinilo, ang Undersecretary for Public Safety ng DILG. Subject to negotiation pa po. Nagjo-joke nga po ako. Sabi ko po sa telcos, yung 550 na charge after negotiation, 50 cents na lang. So kayo pong media, kayo po yung hinihingan ng gobyerno ng tulong na mag-apela naman sa telcos, palitin. Pero actually yun nga, kasi yung gobyerno yung mag-assume ng cost. At the same time, not only sa 550, hingi tayo ng special rate sa airtime actually spent. Kasi po doon yung mahal. Per minute, it could be 750 or it could be 650. So kung gagawin nilang 50 centavos, masasabi natin na nakakatulong talaga sila sa advokasya natin, no? Na magkaroon.
Kirby, posible nga maging 50 centavos nga lang kung ito'y mag-push through sa mga negotiations na mangyayari sa mga susunod na araw para nga ito sa maging libre na, hopefully yun kasi yung ini-aim talaga ng government na maging libre ang tawag gaya nga sa Davao na ginawa nga ni dating ng Presidente Duterte, gayon na rin si General De La Rosa sa Davao. Yun ang ini-aim nila. That's why they are creating at mabusisi nila itong ginagawa. That's why papasalamat ang DILG sa Presidente sa pagbibigay nga ng importansya dito dahil aminado nga sila na yung 117 nga nila na emergency hotline numbers ay hindi gaanong napagtutuunan o nabibigyan ng pondo para nga rito. At mula rito sa Campo Crame para sa PTV News, ako si Waywaya Macalma. Maraming salamat sa iyo, Waywaya Macalma. Hi, ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.